Happy New Year mga kapuso! Ako po si Doc X. Ako naman po si Doc Y. Kami ang Dental Dynamic Duo. Mga kapuso, nagsama po kami na kusang loob na tutulong kay Akari dito sa Nueva Ecija, isang espesyalistang dentista. Siya po ang ating pediatric dentist na si Dr. Joy. Ito po si Dr. Joy, mapapansin nyo po na check up na siya dyan, tinitingnan niya kung gaano kalalim or gaano kalaki ang cleft palate or yung bingot ni Akari. Nalaman din natin, nung una pa lang na hirap kumain si Akari. Lahat ng kinakain niya lumalabas din doon sa ilong. Okay? Nakita din natin kung gaano kahirap ang buhay ni Akari. Lalo kahit gusto niya makipaglaro sa mga kaibigan niya. Nagkakaroon ng inferiority complex. Okay? So, dito sa pagtulong na ginawa ni Dr. Joy, pati po ang inyong lingkod na kapuso, ang Doc Smiley, ginawan po natin ng magandang treatment si Akari with the pediatric dentist. Tingnan po natin. Dito po sa point na to, makikita natin na kailangan na sukatan si Akari para makita kung gaano kalalim, gaano kalaki ang cleft palate. Then, pagkatapos po nito, gagawin na po nito ng ating kaibigan technician. So, ang paggamit po ng obturator, hindi lang po isang beses. Pinapalitan po ito. Kasi, kailangan natin malaman na lumalaki din yung ating palatal area. Okay? Ayan, makikita natin, sinusuot na ngayon yung obturator ni Akari. Tama, Doc Y. At tandaan po nila na itong obturator po ay pansamantala lamang. Pero ang permanent treatment nito ay, Doc, ano po yun? Kakailanganin to ng series of surgical management. Hindi lang po isang surgery ang kakailanganin nito. Habang nag-grow ang bata, nag-grow ang palate, unti-unti din po itong ginagawa for the surgical management hanggang ma-close po yung surface. Okay? So, hindi po doon nagtatapos sa obturator. At least, sa dentista pa lang, nagawa na ng magandang management. Makakain na yung bata, malaking bagay na po yun. So, dito sa bagay na ito, mapapansin din natin na hindi pala isa lang ang dentista, hindi lang din pediatric dentist lang katulong dito sa sistema na to. Kailangan natin ng pediatric doctor, Doc X. Yes, Bakit? Kailangan natin malaman ang buong welfare nung pasyente natin sa Akari. Kaya, pina-check up natin siya kay Dr. Essie para matingnan yung pangangatawan ni Akari kung may sakit ba to, may allergy, or meron pang ibang compromisity sa katawan. Okay? After that, mapansin din natin na kinlear na siya ni Dr. Essie. So, pwede na siya mag-proceed sa surgical management. Pero, mga kapuso, kailangan din natin tandaan yung mga kaibigan at kapatid nating mga ENT, makakatulong po sila dito for check-up. At least for the clearances, kung wala bang problema sa mga sinus area, sa nasal sinuses, maxillary sinuses, at iba pang tatamaan ng pag-oopera po nito, kailangan magtulong-tulong. It's a co-management of different specialization. Ano-ano ito? Kailangan merong pediatric dentist, may pediatrician. Tama? Yun nga, kasasabi mo, yung ENT specialist. Tama? And siguro yung oral maxillofacial surgeon. Oo. Yung apat na yan ang pinaka-major. Major na importante sa mga doktor na magko-manage. Pero hindi pa dyan nagtatapos. Kailangan natin ng nutritionist, speech therapist, tsaka psychologist. Doc X, mga kapuso, papansin nyo, yung buong season namin, walang umpay na pagtulong. Gustong-gusto po namin talagang tumulong. Lalo na sa pangangailangan natin sa oral health natin. Kung pag-uusapan lang ang pagtulong talaga, hindi natin mabibilang yan. Pero, unti-unti, magmula sa unang episode na ginawa ng Doc Smiley, umakyat tayo sa Kalinga. Sa Tulgao. Sa mga Tulgao. Papansin natin dyan, ang episode natin na yan, napakaganda. Oo. Marami tayong natulungan na mga katutubo. Unang araw pa lang, 70 to 80 na. Tama, Doc. Diba? Nilinis namin yung mga ipin ng mga kaibigan at kapatid nating Tulgao dyan.
Then hindi dyan nagtatapos ang usapan. Pinaputi pa po namin ni Doc X ang ipin yan on the second episode. Yes. Okay, bleaching. Bleaching. Yan. Oo. Pero doon sa third episode, may pinangiti tayo. Napakaganda ng ipin yan. Talagang smile with confidence. Pag ngiti pa lang, kung mapapansin niyo yung ipin niya before, magic nga sabi nila. May sungki, di ba? May sungki yung ipin yan. Pero, papansin nyo, na-shift natin na maging maganda yung smile ni Kuya. Okay, then, tatalon tayo ngayon sa denture. Regularly, kung wala tayong ipin, isa sa mga solusyon ang paglagay ng denture. Removable denture yung ginawa natin dito. Hindi pa dyan nagtatapos. Doon sa episode 5 and 6 natin, bumisita po kami sa mga preschool. Preschools. Sa oo. STI Prep School sa Malolos na naggawa tayo ng dental education. Dental education. Okay? Oo. At tinuruan natin mga bata kung paano ang tamang pamamaraan ng pagtutoothbrush. Oo. Tsaka kung paano nilang pangalagaan ang mga ngipin nila. ngipin nila. Tapos, pumasyal din tayo sa Lord Shepherd's Academy. Dito naman, since, Happy Halloween. No? Yung mga kapuso nating mga kids na nagti-trick or treat, mapapansin natin, kain lang sila ng kain. Oo. So, napapabayaan na nila yung health nila. Dito, nag-back up ulit kami ng Basic Dental Education 2. At mapapansin nyo si Mang Romeo. Nagmumotor yan, nagta-tricycle yan. Kaya lang, pinoproblema niya yung ipin niya, di ba? Mapapansin mo dito, dinidikdik niya muna yung food. Okay, bago niya kainin. Dahil hirap siya talaga kumain. Wala siyang pustiso. So, 8th episode. Pinakilala natin si Akari. Oo. Diba? Yung sitwasyon ni Akari. Yung unang punta natin doon, ano? At in-interview pa natin yung mama niya. Paano yung mga saloobin niya doon sa sitwasyon ng kanyang anak. Meron tayong 9. Masaya yung 9 natin. Oo. Diyan nakilala namin si Junjun at si Buboy. Ayan. Ay nako, may Oo, iyak kayo oo. sa kakatawa dahil kayo mismo, kayo ang gumagawa na ikatatakot ng mga kids natin. Kaya Oo. kung mapapanood nyo lang to, siguradong mag-shift tayo ng konti. Actually, yung anxiety and fear ng mga or bata. yung mga phobia nila. Yun ang na-tackle natin yung sa 10th episode na yan. Doc, yung si Bravo. Ay, oo, Kilala naalala ko mo, yan. Bravo. Bravo. Si Bravo. Bad breath. Sa tulong ng mga kapuso nating doktor, lalong-lalo ng mga dentista, nakatulong ng malaki dahil inayos na yung ipin ni Bravo. Ngayon, nung napansin nila na meron pang konti dun sa kanyang lalamunan, sa kanyang sikmura, nagkaroon din ng little of the diet counseling. Kaya si Bravo ngayon, nako, sobrang in love na. At oozing with self-confidence. Ika nga, Oo. ano. At yung episode 12 natin, ito yung root canal therapy. Ito yung therapy treatment. Ibig sabihin, series of dental management ng ating root canal. Doon sa 13th, ito yung impacted tooth. Okay? Napag-usapan natin dito na ito pala yung binudulot ng impacted tooth. Nakala natin minsan sakit lang siya ng ulo, Oo. na hindi natin alam, ipin pala ang pinagmumulan. Siyempre, yung kay Akari for our last episode. Happy New Year po sa inyong lahat, mga kapuso. Unang-una po magpapasalamat kami kay Ricky Reyes sa Life and Style with Ricky Reyes. At yung mga staff po ng Scripto, maraming salamat po sa inyo. At yung sponsor natin sa damit. Ay, ito, Oo. hindi po magiging gwapo ang Doc Smiley kung wala po si Sir Armand Drimojo. Nagpapasalamat po kami sa mga tumulong para mabuo po itong Doc Smiley at sa kada episode na lalabas kay Ate Lynn, sa mga sponsors nating dental companies, sa mga tumulong sa lahat ng nangangailangan, lalo ang pangangailangan sa bibig at sa ipin po, kayo po parati ang aming iniisip. Okay? Papasalamat din kami kay Sir Chody. Okay. And then the rest of the cameraman, directors, producers, everybody po. Again po, Happy New Year!